Good morning! Sino ho mga first time? Pwede makita yung mga first timers. Wow, pwede palapakan natin mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palakpakan natin yung mga sponsors? Mga kaibigan, narinig nyo kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ho ba siya magsalita? Maganda ho ba yung produkto? Yes, di ba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi yung pera, masarap po ba kumita? Yes! At kung kikita ka, anong gusto mo? Malaki o maliit? Malaki. Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para may idea ko kayo, sino ako, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano gupisa ito negosyo to. Mga kaibigan, ako po ay taga Pangasinan. Sino dito pag taga Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon ako lumaki ng high school. Nag-migrate po ako sa Maynila nung nag-college po ako. Ako po ay graduate ng physical therapy. Graduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Asperin. Mas kilala ko sa pangalang John. Ang apelyido ko po ay Asperin. Ang middle initial ko po ay B. Biogesic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. Pinagtatawanan yung pangalan ko. Bakit? Hindi nyo pa ba yung pangalan ko? Kailangan nyo ako. So mga kaibigan, 1998, graduating student po ako. Ako po ay naimbita sa isang kumpanya. Hindi ko nababagat yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin ho yun. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa akin, sponsor ko, sumama ka, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh, ako naman, sama na sabi. Sige, sama. Umaten ako ng seminar, gantong-ganto ho. Marami yung tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kaibigan? Parang kanina. Di ba yung mga members na o yung mga nag-imbita sa inyo, kakaiba, di ba? Di ba? Tapos sa bastahan mo, meron dito. Di ba? Kaya tapos pinag-uusapan siya, gusto yumaman kami! So, sa madaling salita, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the long story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao nang imbita ho sa akin, kaklase ko, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng classmate ko babae, 1,100 pesos. Check ho, excited. Tingnan mo, ginagansa mo, tingnan mo, 1,000. Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, malaki pa yung sweldo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumuloy ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. August of 1998, tumanggap siya 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pag-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi. Sa negosyo, mag-upis sa mali. Pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment. Pag sabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Kaibigan. So, kayo nyo, nakumbinsin niya ako? Nakumbinsin niya ako? Hindi. Bakit? 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki, sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya, 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ho ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, hindi ko tinitingnan yung mga ganda. Hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ho ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko na makipagdebate. Tumahimik na ho ako. Alam niyo bakit? Walang trabaho eh. Ba't tumatawa kayo? Ganyan naman tayo mga Pilipino eh. Kung sinong wala, siya yung kala mo kung sino. O, totoo naman, tinan yung katabi nyo. Tinan nyo. Tinan nyo yung katabi nyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang dating. O, lang may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, teke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mang-offend. Dahil hindi naman ho kayo pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time estudyante. Malaki maliit? Sali ako hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-balik mo man to. Pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. Hindi kikita ka lang pag nagbenta. Ang sabi ko sa kanya, next month wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka wala. Sabi sa akin wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pagka tayo naghanap ng trabaho pag-graduate natin. Pumasok ka lang, 15 at 30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi. October of 1998, mga kaibigan, dito ako nagbago lahat.
Tumaga po siya, 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ako mukhang pera. Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho ko dukha o hampas lupa. Ano? Ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan mo ng konti. Yan, ha? Naiintindihan niyo ba yung ganung buhay, ha? Ha? Hirap ho, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamoy ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya ako nag-physical therapy. Dahil gusto ko kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid of 90s, hindi man ho bang PT sa abroad? Hindi man, di ba? Hindi ko nakalap ko ng PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Manila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, uya. Sige, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gagraduate na ako. Doon ko nalaman trabaho namin. Taga-masahin ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, Manong, kumusta kayo? Ito, ha? Yan ang kausap ko, ha? Lakad po kayo. Daan na, ha? Mga kaibigan, may magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na in demand, nurse naman daw. Di ba nakakayos yung ganun? Alang pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka sa gitna? O natatawa kayo, bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O saan katuta ka nurse? Hindi man daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, nurse okay, huwag kayo open. Ano? Napapansin lang ho natin to. Ang daming nurse. Bakit to? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sentablado? Doc, congratulations. Nurse ka na. Ano yung tsura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tuwan-tuwan maging nurse. Bakit? Yun ho reality. If you're an ordinary person in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ho ba ako? Totoo naman ho eh. Kaya mga kaibigan, nung makita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat ng kakilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa kayo. Tingnan ko kung may mabita kayo. Ang hirap-hirap kayo mag-imbita. Ang masakit pa sa mag-iimbita, alam mo yun, yung minsan Indian. Ito masakit sa lahat. Umaten na, umupo na, pumalakpak pa. Paglabas, ngit ka. Walang nga. Okay lang sabihin yung hindi autorisado. Okay lang yun, matatanggap ko eh. Ang hindi ko matanggap, yung sasabihin pang di maganda, nanuloko lang kayo, pyramiding kayo. Nag-battle sa lahat. Tama ba ako? Tama. So mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyo to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kino-convince ko sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige, mag-quit ka. Hindi mo na natinag. Ano, bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit. Sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, oo nga. Eh siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Nang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, nahit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pruweba ka na eh. Nakuha niyo ako? Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin sa akin, paano kami nag-imbita? Wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened, naka 6 years po sa kumpanyang yun. I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa company yun. Nag-join ako sa company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang. At least may idea lang ho kayo, ano pinanggalingan ng may-ari. Nag-join ho ko sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ho ko doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ho ko naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko. Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month. Totoo yun.
Alam niyo ho, wala ho kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, o ano ngayon? Hindi ko naman pinagmamayabang yun, ano? Sinasabi ko sa inyo, na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanya nyo, umalis po ulit ako. Alam ko lang, iniisip nyo kung first timer kayo. Ang tumatakbo sa isipan nyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama, mali? Tama. Ito sagot ko. Hindi ka ba lilipat kung sarado na? Ha? Mga kaibigan, sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oh. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Ang next question nyo. Alam mo naman sa sara. Sali ka pa rin ng sali. Nagsasara naman lahat na sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ng puhunan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, mahirap yan eh. Para sa akin ito ang pinakamadali sa lahat na mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, katabi nyo. O, nandyan. Di ba? Iba, iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, di ba? Tumatawa din, tama ba ako? Oh, sino nasasalita? Ako, sino kapagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo? Mag-iimbitaw ako, papalakpak, yun lang. Kasabi mo sa akin, mahirap. Sumuko mo ng negosyo, bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat, pati logistics, iisipin mo. Eh kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbitaw, papalakpak ko, yeah! Pag sumali, yeah! Di ba? Sabihin niya sa akin, kung di sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala kang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari we've decided, convinced ho kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Ay, hindi na ho natin masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali, anong itsura na yun? Isa lang sinasabi niya, uy, sali ka dito, maganda to. After 1 year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After 1 year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado na. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay nyo, reaction ng mga kapitbahay, mga kamag-anak mo, oh, yan naman si networking! Tama? Tama. Kaya pag ikaw, member ka, masusunod ka talaga eh, ayoko na networking. Kinahihiya ka na mga kaibigan mo minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami, may pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad nung galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umaten kayo ng seminar, puro nakapostura ho, formal attire ho, napakaganda pag sa networking, believe sila. Dito hindi ho. Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin, bakit tayo sali na sali sa kumpanya nagsasara? We've decided, August of 2005, sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea. August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanyang pinalaki. Marami nagsara. Sino naipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo na imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Sino napahiya? Di tayo nag-iimbita. Nakuha niyo ako? So, pag-aralan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Nakuha niyo ako? Mga kaibigan, naghanap kami ng produkto, hindi ko na-explain product, na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, kinuha namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drug? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun lang nga ho eh. Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user pwede maging pusher. O para maintindihan nyo,
Sino kumikita? Yung user o pusher? Pusher. Anong user? User ka, no? Kaibigan, kaya pag kayo member dito, may nagtanong sa inyo ang trabaho mo, sabihin nyo, pusher. Kaibigan, pag tinanong, ano yung pinupost mo? Nakakabaliw. Si 24/7. Kaibigan, now, ayoko na pahabayin pa. Pag-usapan natin, paano naman kikita. Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ho dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat po, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit iba din nagtatas ng kamay. Hindi ko rin alam kung natanong na ito. Pero alam niyo ho, I've been doing this for the past 12 years. Isa lang ho sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, tuwing tatanong yan, tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa atin sa baba. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyayaan. Uulitin ko ho yung tanong ko. May pag-asa pa yung hindi nagtataas. Sino ho dito gusto mo yaman? Mga kaibigan, masarap mo ba may pera? Yes! Diba? Alam niyo, huwag ho kayo mayabangan sa akin. Pero sanay ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko ho. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louie, pakiprepare nga yung sasakyan. Aalis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alibas sa mga sasakyan nyo, ipiprepare namin. Alam niyo ho, baka nayayabangan ho kayo, eh alam niyo ho, iba ho talaga may sasakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikayo ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka. Mangarap po kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O tingnan niyo tumaigi. Paano kung may anak ka? Fresh graduate. Katulad ng itong kwento ko, lumang kwento. Di ba tag-ulan ngayon? Fresh graduate. Matalino. Probinsyana. Pero matalino, maganda, sexy. Ang puti. Naghanap ng trabaho. Palibasa, sikat na Makati. Makati, tinanggap ka agad ho sa Makati. Unang araw ng trabaho. Umuulan ho. E traffic pa. Wala siyang choice. Sumakay siya. MRT. Yan yung pinakamabisa paraan dito sa EDSA. Traffic, di ba? MRT mo siya. Eh di ba sa MRT, ang daming tao, lalo na pagka rush hour. Di ba yung pag nasa pila ho kayo, pagbukas ng pinto, hindi mo kailangan pumasok sa loob. Tutulak ka talaga ng tao, pasok sa loob, di ba? Tutulak ka talaga eh. Pagdating sa loob, dikit-dikit tayo mga itsura nyo, di ba? Oh, ano yung itsura pag nandun? Unahan sa release, di ba? Unahan yan, unahan. Pagtakbo ng MRT, di ba? Maya-maya, puwi-pre ng MRT. Pag pre ng MRT, babae maganda, may tumusok sa likod. Sinirip niya ngayon, may lalaki. Sabi niya, Manong, yan payong mo tumutusok. Galit na galit. Takbo ulit yung MRT. Pag pre ulit, may tumusok na naman. Manong, yan payong mo tumutusok. Yung lalaki, sabi, ang lalaki, alam niyo, pag pre ng MRT, ay, ang grabe talaga, ang lakas, ay! Manong! Sinigaw ng babae. Yung lalaki, dali-dali bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumusok? Kayo, how would you like to spend the rest of your life? Gusto nyo ba natutusok? Pag may kotse ka, hindi ka matusok. Ito na ho, ito na nga. Baka may first time, tama na tusok! Paano makikita? Mga kaibigan, dapat makonvince mo tayong lahat na ang kumikita o yumayaman ay negosyante. Tama ba ako? Hindi ko nila lahat, pero kadalasan at karamihan. Yung mga nag-abroad, sasabihin nyo, ay hindi, kumikita rin yung mga nag-abroad. Totoo yun. Pero pag uwi nila dito, bitbit ang kanilang mga kinita, ininegosyo rin ho nila yun. Dahil kung di nila ininegosyo, mauubos din ho yun. Babalik na naman sila sa abroad. Paano pag tumanda na? Magulat na sila, wala silang napunda na negosyo. Nakuha niyo ako? Bottom line, negosyo. Ang problema ho, kulang ho tayo saan? Sa finance, pera, kulang ho. Good news po. Itong negosyo papakita ko sa inyo, pag ikaw nag-join, bibili ka lang ng isang package namin worth 7,980. Package ho na, nahilig ako siya sabi nyo. Sa mga first time, kaya pala! 7,980, ha? Tama ba ako? Kitang-kita ko isang babae, itsura niya. Tumingin nga na, hindi ko tuturo ko saan. Basta yung suot niya, flesh. Alam mo mga kaibigan, 7,980, hindi importante yung lalabas. Ang importante, yung babalik. Hindi naman yung, paano maintindihan nyo? Di ba sa POEA, ang dami pumipila? Bakit? Sa kagustuhan na makapag-abroad. Kasi alam nila, pag nag-abroad sila, malaki kikitain nila. Pero alam ng lahat, pag sila pumila sa POEA, may pera o wala,
Pag sila na-approve, maglalabas din sila ng pera. Pero kahit walang pera, pumipila. Bakit? Pag na-approvean, gagawa ng paraan. Bakit? Kasi pag nagawa ng paraan at nag-upload sila, alam nila, mababawi nila. Anong importante? Hindi yung nilalabas. Ano ang babalik? Nakuha niyo ako? So, ang tanong dito, 780, anong kapalit? Number 1, tatanggap kayo ng package. Package o products na merong C24/7. Nakuha niyo ako? 5 boxes po yun. Magkano naman yun? Nasa 6,000 pesos po yun. Nakuha niyo? Ibig sabihin, konti na lang, halos bawi ka na. Mga kaibigan, number 2, 25% discount. Ibig sabihin, pag ikaw naging member, bumili ka ng package, isa sa benefit mo, meron kang 25% less sa susunod na bilhin nyo sa reorder. Number 3, meron pa kayong 200,000 accident insurance. Ano po ito? Pag na-aksidente ho kayo, wag naman ho sana. Pero pag kayo na-aksidente, at least insured ho kayo ng 200,000. 6 na ho ang tumanggap nito. Naghihintay kami ng pampito. Ba't tumatawa ko kayo? Sino gusto mauna dito? Biro lang ho, biro lang ho. May nagsabi sa ay, ako na yan! Wala pala, kailangan mamatay pa! Mga kaibigan, yung 6 na hindi ko masabi nag-enjoy, no? Yung 6 na nag-claim, naka-claim ng 200,000. Sino magsasabi mag-aakalang sila yung mga aksidente? Wala. Kaya nga tinawag na aksidente. Kahit sino, pwedeng mangyari. Kahit sa inyo, pwedeng mangyari. Ha? Pwedeng mangyari. Okay? Ang tanong iba, paano pag na-aksidente, hindi naman namatay? Pwede pa rin makaka-reimburse po kayo ng 10,000 lang. Medical reimbursement. Sabihin nyo, bakit 10,000 lang? Eh, di mamatay ka na para 200,000, di ba? Okay, pag di namatay, at least 10,000 pa rin ho. Medical reimbursement. Take note, accident ho. Accident. Huwag ho yung gagayahin yung iba. Yung iba ho, inatake sa puso, inaksidente daw. Bakit aksidente? Inatake sa puso. Paano nangyari yun? Ginulat. Aksidente daw. Eh, hindi naman muna, hindi aksidente yung gulat. Ano ha? Yung iba naman, sabi ko, medical reimbursement. Reimbursement. Nauntog ho, duguan pumunta dito. Saan yung 10,000 ko ha? Duguan ako. Ako na yan ha? Reimbursement ho, reimbursement. Ano ha? Pag pinatay mo kayo, 50,000 pesos pag kayo ay pinatay. Okay? Unprovoked murder dapat. Number 4, syempre meron kayong sales kit. May brochure, may application form, may mga CD. Number 5, distributor tracking center. Ano po ito? Since negosyo po ito, importante ang monitoring. Sa madaling salita, accounting. Eh kung ikaw ay walang alam sa negosyo, mahina ka sa computation, sa math. Paano na yun? Good news po. Lahat po ng computations kami hong gumagawa. Saan po makikita? Sa internet ho, web-based, sa website ho. Mga kaibigan, pag pinasok yung website ng AIM Global o ng Alliance in Motion Global, mga kaibigan, magkakaroon sa sariling account pag nag-join ka. Yung account na yun, syempre may username ka, may password ka. Parang FB. Nakuha niyo ako? Ikaw lang maka-access nun. Makikita mo doon, gaano kalaki ang grupo mo, magkano binibenta nila, magkano benta mo, magkano kinikita mo. Lahat ng gusto malaman. 24 hours a day, 7 days a week, available po yun. Number 6, benefits po ang topic natin. Daily payout. Ano yung daily payout? Daily payout. Pag sinabi mong payout, komisyon. Di ba sa negosyo, pag ikaw ay kumita, ang tawag doon ay komisyon. Tama ba ako? Ang komisyon sa ganitong klase negosyo, normally, binibigay ho 1 month after mo magtrabaho. Yung iba ho, 1 week. Kami hindi ho. Daily. Bakit? Anong significance ng daily? Mga kaibigan, ganito ka lang kasimple ho yun. For example, pupunta ako ng Davao. Pagpunta ko ng Davao, let's say, bukas ako pupunta ng Davao. Member ka ngayon. Tinext kita, nalaman mo, may seminar ako sa Davao. Eh, may kakaibigan ka dun. Tinext mo ngayon, pumunta ka sa Davao. Nakuha niyo ako? Pumunta ka doon sa seminar. Umaten ngayon, sabihin natin ngayon yun. Nag-seminar ako. Ikaw nasa Maynila. Nakuha niyo ako? Eh, sumali yung tao. Pag sumali yun, at ikaw ang nag-imbita, ID mo ginamit, connected, nag-join, the following day, yung commission mo, nasa iyo na, nasa ATM mo na. Maganda ba? Maganda. So, meaning, ganun kabilis magbayad ng payout. Number 7 at number 8. Ito po ay yung bonus namin. Pero dahil sa dalawang to, alam nyo, maniwala kayo sa akin. Itong dalawang to, sobrang sulit po talaga. Ano po yun? Meron po kayong free medical check-up. Ano po yung free medical check-up? Nakipag-tie up po kami sa mga clinics ho.
Pag ikaw nag-join sa AIM Global, automatic may free medical check-up ka. Mga kaibigan, ang gagawin mo lang, magpapa-ID ka dito, syempre kailangan pa-ID. Pumunta ka sa clinic, magpapa-ID ako. Hanapan ka ng ID, magpapa-check-up ako. Hanapan ka ng ID. Anong ID nyo? Ito, products. Hindi, tanong pa-ID ka dito. Nakuha niyo ako? So, magkano pa-check-up sa doktor? Pa-check-up ko. 300, 400, minsan, 500. Depende sa doktor. May kasama x-ray, CBC, urinalysis. O pagsamahin niyo lahat yun, magkano mabayaran nyo? Wala din? Mahal, di ba? Good news po. Lahat ng binanggit ko, kasama ho dito. Libre ho. Nakuha niyo ako? Kasama na ho. Alam mo, mga kaibigan, natural, we are promoting wellness, health. Mahirap magkwento ng isang bagay tungkol sa health kung ikaw sakitin. Nakuha niyo ako? Ano sabi mo, maganda, yung iniinom ko. Diba? Ano sabi ng kausap niyo? Magpa-check up ka muna. Okay? Mga kaibigan, may nagtanong sa akin, saan kami magpa-check up? Siyempre, doon sa branch. Saan? Sa Cebu. Tatawid lang ako kayo sa Robinson's Galleria, sa ground floor ho. Ano pa nung Med Central, papacheck up po kayo doon, walang bayad. Okay ba yun? Number 8, scholarship program. Grabe, no? Busog na busog kayo sa benefits. Eto dito kay mga baliw. Scholarship program. Ano po ito? Nakipag-tie-up po kami sa maraming school sa buong Pilipinas. Etong school na to, nakatayap namin, pag ikaw nag-join sa AIM Global, nagbibigay ho kami ng certificate, scholarship certificate. Meaning, pwede kayong magpaaral sa school na accredited sa amin, bibigyan ho kayo ng 20, 30, 50, up to 100% discount, depende sa school at depende sa kurso na kukunin nyo. Mga kaibigan, para maintindihan nyo, ako personally, na-enjoy ko ito. Meron ho akong kapatid, wala pang asawa. Yung kapatid ko, mag-aaral ng college, wala na ho ang father ko. So, sino magpapahal sa kapatid ko? Siyempre, yung kamag-anak na magandang buhay. Sino yun? Ako yun. Sabi ko sa kapatid ko, gusto mo mag-college? Sabi sa akin, yes, kuya. Sige, anong gusto mong course? IT daw. Mahilig sa computer. Mahilig maglaro. Saan mo gusto mag-aaral? Informatics. For your information, mahal po ang tuition fee sa informatics. Sige nga, i-inquire mo nga magkano tuition fee. Pagbalik ko sa akin, 26,000%. Hindi pa kasama yung mga kasama ng iba. 26,000%. Mga kaibigan, ginoin ko yung kapatid ko, binigay ko yung certificate, pinag-aral ko sa informatics. Good news po. Instead of paying 26,000, 50% na lang ho ang binayaran ko. Doon pa lang, bawi ko na to. Bawi ba? Yes! Meron pa to. Di ba yung bawi? Ang good news ito, hindi first sem yun. Hanggang second sem, 50%. Third sem, 50%. Hanggang lumabit yung kapatid ko, 50% na lang ang babayaran ko. Pero ito, one time lang. At ang maganda nito, hindi kailangan mag-maintain ng high grades. Ano ibig sabihin nun? Di ba basta yung scholar, kailangan matalino? Dito, ipasa lang niya. Scholar siya. Kahit bobo ang anak nyo, scholar pa rin mo dito. Maganda ko ba? May nagsabi sa akin, Iho, may edad na ako. Baka di na ako tanggapin ng school. Good news po, transferable ho ito. Pwede mo ipasa sa iyong pamangkin. Nakuha nyo, kahit kayo nag-join. May maintain ba ako para may maintain ba akong sales, quota, or something para may-maintain scholarship ng anak ko? Hindi ho. Kahit di na kayo mag-active. Basta nakuha nyo ho, tuloy-tuloy na ho yung scholarship ng kapatid, ng anak ninyo. Maganda ho ba? Yan ang kapalit na 7,980. Sulit o sulit na sulit? Sulit o sulit. Pag pilosopo ang kausap nyo, pilosopo yun na rin po. Ang dami ko nakakausap na pilosopo. Alam mo, pag pilosopo, dinidiretso ko na. May nakausap ko pilosopo. Hindi ko na sabihin ko saan. Bacolod. Ganda ng presentation ko. Teacher ho. Sana walang teacher dito. Parang may umaangal ah. Sa Bacolod ho ito. Hindi ho dito. Teacher ho, after seminar ko, lumapit sa akin. Iho, ganun mag-seminar. Sabi sa akin. Pero paano kung nawala yung scholarship? Certificate. Sabi ko, tita, wala ko tayong magagawa. Transferable po yan. Nakalimutan ko magpa-check up. Tita, huwag niyo kakalimutan, sayang naman. Walang ATM sa amin. Tita, pwede kong cheque, papadala namin. Hindi ako marunong internet. Kaya tuturuan namin kayo mag-internet. Nabasa yung kit. Hindi ako naksidente. Ayaw ko magbinta. Hindi ko mabinta. Paano ako makakabawi?
Sa loob ko, lahat ng problema nasa kanya na. Gusto pang bumawi. Ano sabi ko? Tita, may pag-asa ka pa. Tumawid ka sa highway na kapikit. May 200,000 ka. Ha? Bawi ba? Bawi! 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 Ha? Bawi! Eh, piloto ko. Ano sabi sa akin? Eh, kung hindi ako namatay. Tita, huwag kang mag-alala. May 10,000 ka. Ha? Pero sa loob ko, mamatay ka na, please lang. Ha? Lahat ng problema, sa kanya na eh. Ha? Bawi ba? Bawi ba? Paano kikita ng pera? Number one, syempre pwede ka mag-retail. Since may products tayo, pwede ka magbenta. Well, mga kaibigan, may mga tao gusto magbenta. May mga ayaw magbenta. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan i-push yung product eh. Katulad ko, ang lakas ko magbenta, pero daw nagbebenta. Magulo ba ang kausap? Alam nyo, simple lang ho. Pag kayo, member dito at believe kayo sa produkto, ang gawin nyo lang ho, every time na iinom kayo, gawin nyo publicly. Huwag nyo kakahiya. Hindi ba kasi pag umiinom, kakahiya. Hindi ho. Ako pag kumakain ako sa labas, lagi kong bitbit to. Pinapato ko sa lamesa para makita ng iba. Bakit mo kakaya? Eh, food supplement to. Nakuha niyo ako? Hindi naman to drugs. Kaya mo kung nagda-drug addict ka, di ba? Pero taan yan. Addict ako eh, ha? Hindi naman eh. Pag kumakain mo ako, nilalagay ko sa lamesa. Anong ginagawa ko pag may kausap ako hindi taga-in global? Siyempre, hahawakan mo yan. Habang nag-uusap kayo, ituktok ko ng konti. Oh, grabe ha. Oh, grabe ha. Talaga, oh, grabe ha. Ano? So, ibig sabihin, napapansin. Ngayon, pag hindi pa rin tinanong ano yung hinahawakan mo, pagkatapos kumain, sa harapan niya, kumuha ka ng isang kapsula. Tsak! Magtatanong hindi. Magtatanong, ano iniinom mo? Ah, ito ba? Ito kasi complete ito. Maganda to sa katawan. Actually, maganda to sa mga kolesterol. Eh, yung kausap mo, punong-puno ng kolesterol. Siyempre, maganda pa talaga yan. Nakuha niya ako. Bakit interesado ka? Meron pa isa para sa'yo. Oh, mga kaibigan, yung kape. Ang dali ibenta ng kape. Bakit? Kailan pa ba expire na yung kape? Kape! Alam mo lahat yun. 2007, ang dami ko nabentang kape. Bakit po? Namatay yung lola ko eh. Ba't tumatawa kayo? Namatay yung lola ko. Ito yung kabaw ng lola ko. Hindi, malit lang yung lola ko eh. Sa ibabaw ng kabaw ng lola ko, naglagay ako ng tarpaulin. Nakalagay, complete. Sa ilalim ng complete, nakalagay, lahat ng sakit na nakakaganda dahil sa complete. Bakit? Nakakaganda ng sakit? Parang labo ng kausap, sinasabi ko, ano? Nakalagay doon, arthritis, high blood, cancer. Lahat ng naglalamay, tumitingin doon sa lola ko. Cancer, high blood. Sige, tumawa ko kayo. Ayan po pag pinipigilan nyo yan. Mga kaibigan, nagtimpla ng kape, 3-in-1, yung kasama sa bahay. Siyempre, automatic yan. Itago mo yan. Ito yung timpla mo. Liben, yung coffee natin. Sinarang sa mga tao. Siyempre, automatic yan. Ang sarap ng kape. Tanungan. Anong kape to? Ah, tita, siyempre lapit kay kagad. Huwag kayong mahiya. Liben yan. Ano yung liben? Kape na may complete. Ano yung complete? Nakita niyo yung tarpaulin. Automatic, di ba? Oh, maganda yan sa may cancer, arthritis. Siyempre, may bibili. Pag ayaw bumili, okay lang. Hindi mo kailangang i-push. Tanungin mo na ng tanungin. Sabihin mo na, kumuha ka ng isa. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, isa lang. Bakit ba? Pag di ka kumuha, nakita mo yung lola ko. Yun, nangyari sa'yo. Ha? Kukuha, ha? Magkano dito? 25%. Direct sales ng global package. Ano yung direct sales? Direct sales sa global package, ang global package po, yung 7,980. Pag sinabi yung direct sales, ibenta mo ito. Ibenta nyo ho. Well, mga kaibigan, sasabihin nyo, ay mahirap ibenta to. Hindi ho. Ang pagbenta, indirect selling ho, iibitayin nyo lahat ng kayo. Kaibigan, kumare, kumpare, kapitbahay, kamag-anak, kaklase. Pero una ako na ho kayo, hindi lahat ng iimbitahin nyo ay interesado. Mas marami hong ganito, kesa ganito. Normal ho yun. Ang sa akin lang ho, huwag ho kayo maging emotional. People fail in this business kasi emotional yung iba. Ano yung emotional? Yung ginagawang personalan. May inimbita, ayaw. Ayaw mo. Ha? Nasasaktan. Nasasaktan. Siyempre, ang trabaho ng upline, okay lang yan, nangyayari sa akin yan, mag-imbita ka pa. Siyempre, mamamotivate, mag-iimbita na naman. Yung inimbita, ayaw na naman. Ayaw mo rin. Wala na talaga, ha? Hanggang sa ayaw. Ano darating? Darating panahon, ayaw na rin niya. Ayaw ko na. Mahirap yan. Alam niyo mga kaibigan, pag ako nag-imbita,
Pag ayaw ng kausap ko, hindi ako nasasaktan. Ang iniisip ko, negosyo lang. Nakuha niya ako, ganun lang. Pag inimita mo, ayaw mo, thank you for... Ngintihan mo pa. Bakit ikaw payaman, siya hindi? Ano ba? Ayaw mo? Thank you for your time. Sabay ngiti, thank you. Ha? Magtataka, ba't ngumingiti ka pa? Ganyan talaga dito, thank you. Pag talikod mo, matay kang duka. Ganon, ganon ha, ganon ha. Pero please lang ha, please lang. Huwag niyong ipaparinig ha. Uunahan ka nun ha, mamatay ka. Pag sumali, inimbita mo, sumali. Siyempre may bonus ka. May napasali ka. May bumili ng package. Babayaran kita ng 500 pesos. Hindi pala ako. Makakabuli niyo ako, 500 ko. Ha? 500. Kada isa. Mga kaibigan, paano kung ang naimbita mo 10? Oh, 5,000. Kung naimbita mo 100, nabaliw ka. Dami. Magkano yun? Ha? 50,000. Oh. Paano kung buong barangay, hinakot mo ha? Nabuwang ka na. O magkano yun? Anong barangay 1,000? May barangay 1,000 ba? Labo ng kausap. Number 3, matching bonus. Ano yung matching bonus? 1,500 every match. Ito yung malaking pera. Paano yan? Ikaw to. Pag ikaw, nag-imbita ka ng kaibigan mo, kakilala mo, sumali, babayaran kita ng 500 pesos. Tama? Hindi na isang kaibigan mo. Pag ikaw nag-imbita ka pa ng isa, again, may 500 pesos ka. Ang tawag dito, match. May left and right ka. Automatic yan, may bonus ka na 1,500 pesos. Total of 2,500 pesos. Ilan yung imbita mo? 2. Binigay ko sa'yo, 2,500. Kung isa lang na-imbita ko, di 500 lang. Basta naka-imbita ka pa na isa, pwedeng sabay, pwedeng kinabukasan, kahit after 1 year. Basta may isa, automatic may 1,500 ka. Nakuha niyo ako? Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala dahil siya nag-imbita. Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala. Hindi lang basta imbita, kailangan na bentahan ng package. Baka mami, imbita lang kayo. Imbita sa 500. Imbita ko dami-dami, ha? Hindi mo ganun ho, ha? Ikaw, hindi mo ito kilala. Hindi mo kilala. Hindi mo inimbita. Pero since nag-match yan, ikaw, may 1,500. Kahit hindi mo kilala. Nakuha niyo ako? May nagsabi sa akin, ano ka siguraduhan na may 1,500 ako? Actually, kahit sabay. Anong sabay? Yung inimbita mo, nag-join. Sige nga sa computer, mag-join ka nga. Sabayan mo, bukas ka sa tabi, yung computer din. Sige, mag-join ka. Abangan ko. Nag-join. Buksan mo yung account mo. Kung nga, may 1,500. Encash mo. Bukas punta ka ng ATM mo. Nandun na yung 1,500. Kahit hindi ka na pumunta bukas. Ngayon pa lang, abangan mo na. 1,500 daw. 1,500. Abangan mo na. Lalabas ko. Lumalabas, every time minasali sa left at sa right, may 1,500 ka. Kahit ito, may 1,500 din. Yes. May nag-join dito. May nag-join dito. Kahit anong posisyon yan. Basta left and right, 1,500 ng 1,500 yan. Mga kaibigan, sabi sa akin na iba, ganyan din yung pagkwagan. Ganyan din power home. Yung tama yun. At sa katutok na mga kumpanya. Ganyan din yun yung pinagkaiba nyo. Mga kaibigan, malaki yung pinagkaiba namin. Kung pag-aaralan mo to, lumalabas, pyramiding to. Bakit? Itsura pa lang pyramid na eh. Tama? Pero mga kaibigan, you have to define what is pyramiding. Mga kaibigan, para maintindihan nyo kung pyramiding ba talaga o hindi, tingnan nyo muna, doon sa package, kailangan value for money. Ano yung value for money? Yung kumikita ka, hindi lang dahil sa pag-iimbita. Yung taong inimbita mo, make sure, bawi niya yung binayad niya. Nakuha niyo ako? Hindi yung nagbayad ka ng 8,000. Ang binigay na produkto, 2,000. Worse, nagbayad ng 15,000, ang binigay, papel lang. Common sense naman ho, naloko ka talaga. Sasabihin sa'yo, paano makakabawi? Mag-imbita ka na, mag-imbita. Makakabawi ka, kung hindi ka nakaimbita. Nakuha niyo ako? Dito, kahit wala, may scholarship ka. May medical check-up ka. Hindi ka naloko. Naintindihan niyo ba ako? Yes. Ang tanong ng iba, paano kung ito, ang lakas mag-imbita? Sumabog. Grabe talaga, mga halimaw ang tao dito. Sumabog, ang dami yung join. Dito, ang bagal. Worse, huminto pa. Paano sobra dito? Walang kamatch dito. Tama, mga kaibigan, may dinesign ho kami. Yung dinesign namin, na-aprobahan ho ng DTI. Ako at si Doc Ed sa Makati ho, 3 DTI, yung head ng DTI, pinisert po namin to. Mga kaibigan, nakakatakot syempre, DTI, mga lawyers, marketing ho. Explain ko to, sabi, hindi ni-defend namin, hindi to pyramiding. Ladies and gentlemen, yung repeat binary, ano yung repeat binary? Mga kaibigan, ang tanong kasi, paano kung mas marami dito? Or worse, kung ito mag-ibita ng mga taon to, di wala lang kita. Dito papasok yun. Lahat ng products
merong points. Tandaan nyo, ang produkto merong? Ang 7,980 ay 1,200 points. Pag meron kang 1,200 points sa left, at meron kang 1,200 points sa right, ikaw ay tatanggap ng 1,500. Baka di nyo naintindihan, balikan natin to. Nagbayad to ng 7,980. Eh di ba 1,200 points yun? Ibig sabihin, ikaw, may 1,200 points ka sa kaliwa mo. Nagbayad to ng 7,980. May 1,200 points ka sa kanan mo, katulad nito. Ang sabi ko, pag may 1,200 ka, meron kang 1,500. Yun. Klaro? Marami nagbayad dito ng 7,980. So marami kang points. Konti nagbayad. Yung iba dyan, nag-match. Eh yung sobra dito. Paano pasok yun? Mga kaibigan, ang tao, hindi pare-pareho. Mayroong malakas mag-imbita. May malakas magbenta. Eh itong mga taong to, kahit hindi malakas mag-imbita, basta bumibili, nagbebenta, nag-share ng produkto, ang produkto ay merong points. Bibilangin ng computer lahat ng binibili ng mga taong to, yung produkto, reorder. Pag umabot ng 1,200, no time frame, lahat ng para sa binila hanggang dulo. Pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Meaning, ang minamatch mo, pwedeng tao sa tao, pwedeng product sa product, pwedeng tao sa product. Yung traditional ho, na tao sa tao lang, pag wala nag-imbita, walang kita. Dito hindi. Kahit wala nag-imbita, basta may gumagamit na produkto, 1,500 pa rin. Kaya pag kayo member, kahit makita nyo yung anak ng downline nyo, umiinom ng produkto, anong sabihin mo? Iha, laki mo yan. May points ako dyan. Nakuha niyo ako? Ang problema, kaibigan, ang sabi sa akin ng iba, hindi ba kayo malugi? Bakit malulugi? Eh, paano kung marami nag-join dyan? Eh, di puro 1,500 yan. Oh, hindi ka malulugi. We've been doing this business for the past, magka 5 years na ho. Hindi ho kami nalulugi. At para 300 millionaires na ho ang na-create. Ang dami na ho. Hindi pa rin nalulugi. Paano nangyari yun? Because meron kami tinatawag na safety net. Ano yung safety net? Babayaran namin kayo hanggang 16 matches per day lang. Teka, hindi ko naintindihan. Ganito lang ho yun. Lahat na sumasali sa'yo o lahat ng match sa'yo, ang maximum payout po namin ay 16 matches per day. Per day. At dinivide namin yan sa 2. Ano po yung 2? Every 12 hours, 8 matches lang po ang pwede pumasok per cycle. So lumalabas, 2 ang cycle. Bakit? Diba? From 12 o'clock ng gabi hanggang 11:59 ng tanghali, tama ba? Tama. Pwede kayo magpasok ng 8 matches. Ano yung 8 matches ulit? 8 ho. Nakuha niyo ako? Hindi kailangan ikaw ang mag-iimbita lahat niyan. Hanggang dulo po yan. Pag umabot lahat ng matches nila, hanggang 8 ho, kahit di mo nakilala, hanggang doon ang babayaran namin. Pag nalagpas ka per cycle, ang tawag namin, flash out. Ibig sabihin, yung susobra dyan, hindi na ho kayo babayaran. So, ang sikreto ng iba, kakausapin yung mga sa ilalim. Pwede bang mamaya na lang, alas 12, saka kayo magpasok ulit. Para another 8 match ka na naman per cycle. Total of 16 matches per day. Pag kinumpute mo yun, 16 times 1,500, magkano po yun? Nakuha niyo ako? Ang ginagawa ng iba, ang sikreto ng iba, ang ginagawa, paano pag malaki na yung grupo? Sayang naman. Anong sikreto ng iba? Isinasali, minimember ho, yung kamag-anak para pasok pa rin. Ano yung sabihin nun? Ikaw to. Isinali mo yung asawa mo. Isinali mo yung anak mo. Pwedeng sinali mo yung pinsan mo. Nakuha niyo ako? Bakit? Para yung iimbitahin mo, imbis na ibibigay mo dito, ilagay mo dito. Para pati yung kamag-anak mo, nakikinabang. Nakuha niyo ako? Oh, yung kakilala ko pa isa, ilagay mo dito. Di pati siya nakinabang? Nakuha niyo ako? Para pag ito na maximum na ng 16, siya hindi pa. Pasok pa rin sa kanya. Naiintindihan niyo ba yun? Maganda ba? Maganda. Dito tayo matatapos. Matatapos ako. Parang sabihin niyo, bakit naman ang sulat niya? Hindi ma pwede ayusin. Alam niyo, kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, mula nung ako'y natuto magsulat, hanggang ngayon ho, hindi ko mabago-bago ho ito. Nanay ko lang ho, nakapagsabi sa akin, nakapag-explain kung bakit hindi ko mabago. Sabi ko, Nay, bakit sulat ko? Ang sabi nanay ko, anak, pag pangit ang sulat mo, kabaliktaran ng itsura mo. Alam niyo, kaya pala hindi magbago-bago ang sulat ko. Kaya ako sa inyo, may tip ko sa inyo.
Pag uwi nyo mamaya, nakita nyo sa salamin, hindi maganda, nakita nyo. Ganda nyo na lang ho ang sulat nyo. Ano ha? Ang tawag po dito, stair step. Teka. Di ba meron ng ganito? Bakit may ganito pa? Napakahaba naman, pampagulo pa. Hindi ho. Ito kasi, to be honest with you, mabilis ang pera talaga dito. Maraming yumayaman kagad dito. Pero pagdating dito, pangmatagalan ng income naman to. Meaning, kapag matagal na, ang base mo kumita, pero tumatagal pa yung income mo. Di ba mas maganda yung ganun? Paano ito? Ito, based sa product movement. Hindi ko sa membership. Paano nangyari yun? Pag kayo nag-join, tatawagin namin kayong distributor. Ano requirements? Of course, you must be 18 years old and above. Kailangan 18 pataas. Pangalawa, syempre, negosyo po ito. Importante sa negosyo na kayo po ay excited. Nakuha niyo ako? Pwede ba tinan niyo yung katabi niyo? Sige, tinan niyo. Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, ngumiti ka naman. Yan. Masarap ba yung feeling ng lagi nakangiti yung nakakasalubong mo? Masarap, diba? Alam niyo, ako, suplado ko kung tao. Napakasuplado ko. Pero dahil sa negosyo to, nagbago ko ang aura ko. Minaser ko paano ngumiti. May nagturo sa akin. Tuturo ko rin ko sa inyo. Pag-uwi niyo ko mamaya, mga bandang alas 12. Pumunta ko kayo sa kwarto niyo o sa banyo. Maganda yung nag-iisa lang ho kayo. Ilak niyo ko yung pinto. Mas maganda magsuot kayo ng itim. O kung anong gusto niyo. Bakit naman kung nakaubad kayo, di ba? Tingin ko kayo sa salamin at i-practice nyo to 1 to 10. Believe me, effective po ito. Tingnan nyo ko sarili nyo, ha? Siguraduhin nyo, ha? Ano, ha? Dahil pag iba, nakita nyo, tumakbo na ko kayo. Ano, ha? Sabihin mo sa sarili mo, 1! Teka lang ho, di pa ako tapos. 3. Hanggang 10 po yan. After ng 10, ang bilis lumiti. Bakit? Na-master mo na eh. Paglabas mo ng banyo, paglabas mo ng bahay, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag lumiti, pakpay, rekrutin mo. Ha? Pero please lang ho, ha? Huwag kayo masobrahan. Baka mag-isa ka na lang. Ha? Sira ulo na ho kayo. Silver Executive. Gold Executive. At ang highest position, Global Ambassador. Mga kaibigan, yan ang pinakamagandang position sa lahat. Ibig sabihin, pwede ako mga na-posisyon? Yes. Bakit pa? Kasi ang tao, hindi lang perang gusto. Gusto recognition. April 25, Araneta Coliseum. Ladies and gentlemen, pinuno namin ang Araneta Coliseum. Anong meron? Recognize namin sa stage. Thousands ang umaten. Yung makito, mga naging silver, naging gold, naging global. At lahat po sila, proud the proud. Bakit po? Karamihan dito sa mga makita stage, mga ordinaryong tao lang ho. Imagine nyo ho, Araneta Coliseum. Mga kaibigan, doon ho ginaganap mga malulupit na mga events. Doon ho ginanap ito. Umakyat ng stage yung mga tao, pinapalakpakan. At ang tip ko sa inyo, kung sa susunod ho, kung kayo mapopromote at aakit ka ng stage, huwag niyong gagayahin yung iba. Sablay ko umakyat. Alam niyo bakit? Siyempre, kakamayan namin, nasa tayo nakatingin, picture, video. Pag tinawag yung pangalan, De La Cruz! Siyempre, tonto, pasok. Thank you very much po. Picture, tsak! Hindi ka nakita. Ang sikreto ng pag-akyat, Mr. De La Cruz! Pagpasok, ganito ho. Thank you. Thank you. Di ba? Picture, tsak! Kita ka! Ngayon, alam niyo na paano makita stage, ha? Ngayon, mga kaibigan, paano mga-promote ng posisyon? Dito, kailangan mo ng 10 points. Dito, 100 points. Dito, 1,000 points. Ano yung mga points na yun? Balikan natin to. Sabi ko kanina, lahat ng binibili ng mga taong to, merong points. Ang tanong, mga kaibigan, paano ko ito, katulad sinabi ko sa inyo kanina, ito bumili. Ang sabi ko sa inyo kanina, yung binibili ng mga tao dito, pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Tama? Baka hindi nyo na itanong, o baka hindi nyo naisip. Paano yung binibili ng mga taong to? Mas marami sila. Papalo dito, wala nga papaluan. Dito ako papasok yun. Lahat ng tao sa ilalim mo, basta galing sa'yo, hindi binigay sa'yo. Lahat ng taong yan, basta bumili ng produkto, kahit hanggang dulo, basta may bili produkto, yung points niyan,
points ito, points, lahat ng dinaanan, hanggang sa'yo, points mo rin yun. Ibig sabihin, ito total lahat ng binibigay mga points. Pag umabot ng 10 points, ikaw, magiging silver ka ngayon. Eh ano ngayon? Pag silver na ako. Pag silver ka na, may 10% rebate ka pa. Ano yung 10%? Overriding commission mo yan sa grupo mo. Hindi ko maintindihan. Di ba bumibili ang produkto tomato? Eh na-promote ka, silver ka na. Yung susunod nilang bibilin, hanggang dulo, meron kang 10% sa lahat ng binibili nila bukod sa 1515. Nakuha na ako? At yung 10% na yan, based yan sa points. Okay? 10% ng points. Ha? Hindi ko naintindihan. Ganito lang ako kasimple yun. Lahat ng produkto may points, tama? Yung 10% ng points, pwede mo rin convert sa pera. Ibig sabihin, pera din yun. Nakuha niyo ako? Eh, bumibili pa rin sila. Hindi na ako tumitigil. Pag umabot ng 100, magiging gold ka. Ano ngayon? Yung 10 mo, magiging 20%. Pag umabot ng 1,000, magiging 30% lahat ng binibili ng lahat ng tao sa ilalim mo. Maganda o ba? Maganda. Ito po is higher rebate minus lower rebate. Ibig sabihin, pag na-promote itong taong to ng gold, lahat ng tao sa ilalim niya, 30 minus 20, 10% ka na lang. Hindi na 30%. Kasi siya, may 20%. Nakuha niyo ako? Ngayon, baka nalito ba kayo? Mabilis ba ako magulo o kayo ang magulo? Ang good news mga kaibigan, ito ho, no time frame. Ibig sabihin, pwedeng matapos yan after 1 week, after 1 month, after 3 months, even after 1 year. Hindi ho kayo mazizero. Hindi yan 2 months tapusin mo, 6 months tapusin mo. Pag di mo natapos, 0 ka, umpisahan mo ulit. Hindi ho. Mula umpisa hanggang dulo, iipunin po yan. Hindi ka nazizero. Ang good news po dito, group points po yan. Kasi kung ikaw lang bibili na lahat yan, di mo kaya. Lahat ng tao, points sa'yo. At ito nakakabaliw sa lahat. There is no demotion. Ano yung sabihin nun? Pag ikaw may 100 points ka na, gold ka na, tama? Eh kung the following month, humina ang grupo ko, nagbakasyon ako, bumaba yung points naging 10, bababa yung position ko, hindi ho. Dito, pag umangat ka, hindi ka na bababa, habang buhay ka na doon sa posisyon mo, or aakyat ka pa. Kung hindi kayo nababaliw doon, dito kayo mabubuwang. Ito nakakabuwang sa lahat. Tingnan nyo. Oh, ikaw to. Tingnan nyo, ikaw to, ha? Oh, ikaw to. Ang dami niyong inimbita. Isa lang naniwala. Ganun ka kalala. Yung naniwala, nanay mo pa, pinagbigyan ka lang. Anak, wala ba sumasali sa'yo? Ako lang sali sa'yo, anak, ha? Sumaya yung nanay mo. Alam nyo, 3 buwan na kayo. Kayong dalawa lang, laging mate, palakpak na palakpak. Napansin mo, nay, hindi tayo dumadami, mag-imbita ka naman, nay. Yung nanay mo, nag-imbita. Good news po, ang dami inimbita. Isa lang din na paniwala. Sino? Tatay mo pa. Tatay mo, kinulit mo. Mga kayo talaga, kukulit nyo. Sumali tatay nyo. Kaya lang, 3 lang kayo. Siyempre, kinulit nyo. Sino? Yung tatay nyo. Tayo, mag-imbita ka naman. Eh, yung tatay nyo, napaka-mahihain. Napaka-busy. Wala pang kakilala. Ganun kalala. Buti na lang, may isang kakilala. Isa lang. Pero yung isang yun, halimaw pala. Lahat ng imbita, sumabog. Naniwala. Pumutok ko. Naging global ambassador. Pwede mangyari yun. Good news po. Itong 3 to, lahat yan, pare-parehong global ambassador. Dahil pwede kang makaimbita ng tao mas magaling sa'yo. Tama? Pwede ikaw mahihain ka. Pero naimbita mo, makapal ang mukha. Di damay ka. Kasabihin yung di ako magaling magsalita. Eh, naimbita mo, 2 magaling. Di mas magaling ka. Bakit? Downline mo lang yung 2 magaling eh. Nakuha niyo ako? Oh, tingnan niyo to ha. Para masipindahan niyo. Sino mahihain dito? Sino mahihain? Ang kapal naman ang mukha niyo. Oh, tingnan niyo. Sabi niyo ba, dito, ang bagay dito, yung mga makapal ang mukha, magaling magsalita. Hindi ho. O, tingnan mo to. Brad, ano pangalan mo? Huwag ka mahiya. Ha? Paul. Kapal ng mukha. Biro lang, Paul. Paul! Mahihayin si Paul. Sabi nila, wala pag-asa. Hindi ho, may pag-asa mahihayin dito. Ang gagawin mo, Paul? Sabi nila, mula nung elementary, high school, college ako, isa lang ho napansin ko. Hindi ko nila lahat, pero kadalasan ho. Di ba yung matatalino sa school, kakasama?
Di ba yung mga bobo, magkakasama? Di ba napasin nyo sa school yan? Di ba yung nagkukopyahan magkakasama? Yan. O di ba yung nalalandi? Because birds of the same feather are the same birds. Napasin nyo ba yan? Ako napasin ko talaga to. Kami mga may itsura. Paul, ikaw to. Sa susunod na may seminar, dalhin mo dito yung dalawang kaibigang mahihain. Pagdating yung dalawa, sabihin, mahihain din kami. Ano sabihin natin sa dalawa? E di, imbitahin niyo pa yung mga mahihain yung kaibigan. Hindi napupuno tayo ng mahihain tao dito. Lahat ba kayo mahihain? Opo. Diba? Yun na naman naman kayo mahihain. E paano ko sa iyayin? May naimbita. Makapala mo ka. Hindi mo nakilala yung Paul. Kaibigan mo, kumpare, kapitbahay ka, mag-anak. Hindi mo nakilala. Naimbita dito. Ang kapal. Recruit. Recruit. Pag yan makapala mo ka, pumutok. Ladies and gentlemen, Paul, damay ka. Magiging global ambassador ka rin. Maganda ba? Maganda. Kaya Paul, ngayon may pag-asa ka na. Nakuha niyo ako? Dahil ang Pilipino, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Tama? Mga kaibigan, tapos na ho. May bago tayo maghiwa-hiwalay. Siyempre, bibigyan ko yung mga tips. Siyempre, sa dami na sinabi ko, malamang, hindi nyo lahat maalala yun. Ang dami na, di ba? Pag mo kasi dito, ano sabi? Basta 1.5 ka, puro 1.5 na 1.5. Maalala mo lang, 1.5 di ba? Ang dami na eh. Mai-explain nyo ba? Kaya mga kaibigan, ang tip ko sa inyo, number 1, kung bago kayo umuwi, number 1, kung ikaw ay first timer, hindi mo maintindihan na sa upuan. Ano gagawin mo? Balikan mo. Hiram ka ng CD. Magtanong ka. Mag-explain ka ulit. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung negosyo. Study the business. Nakuha niyo ako? Number 2, pag napag-aralan mo, syempre, try the products. Better yan, mag-join ka na. Total, nagustuhan mo na. Try the products. Number 3, gumawa ka ng prospect list mo. Bakit? Syempre, isulat mo lahat ng nakilala mo. I-categorize mo sila. A, B, and C. Bakit? A, lahat ng kilala mo masipag, yun ang imbitahin mo. Bakit? Pag lumaki yung masipag, bibilis ang grupo mo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad iniimbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. Tama? C, yung mga walang kwenta. Bakit iniimbita yan? Baka may sakit, bentahan mo. Nakatulong ka pa. Tama? Eh kung A, B, C, puro ayaw talaga. Ayun, ibaon mo ng buhay. Ha? Hindi, bibiro lang ako. Ibig sabihin, ibaon mo buhay, balikan mo pag kumikita ka na. Nag-guess niyo ako? Number 4, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa. Sayang mo oras niyo. Pag kayo nag-imbita, maramihan. Siyempre, pag nag-imbita ka ng isa, inindyan ka, walang natira. Eh kung 10 inimbita mo, inindyan ka ng siyam, may natirang isa. Di ba? Bakit naman, mag-isa ka lang dito. Ang dahil ko recruit, asan? Wala, hindi mo din eh. Di ba? Pangit ng gano'n, di ba? Kaya dadamihan mo ang kakausapin mo. Ang good news mo dito, ang tip ho, pag kayo nag-imbita, siguraduhin nyo, excited ho kayo. Okay, papatay-patay, wala sali. Gusto mo yumaman? Sama ka? Ay, tsura kausap mo. Sure. Mga kaibigan, pag kayo nag-imbita, excited, sumama ka, ha? Pero please lang, ha? Huwag nyo ipipilit pumasok, punong-puno na, iba talaga, pasok, may ka lang! Itulak talaga sa loob, oh. Huwag nyo na ipilit, ano? Hakot! Number 5, mga kaibigan, baliw. Mga kaibigan, ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pagsasalita. Iba ngumingiti, iba tumatawa, iba may pumapalakpak. Pero alam mo, may mangilan-ngilan. Mula umpisa hanggang huli. Hindi ko alam kung hindi ko rin maintindihan. Ganito ang itsura. Alam niyo, ang sikreto sa negosyo to, excitement. Pwede hindi mo naintindihan eh. Pero that's excitement. Ang ganda daw, maganda ang sabi. Basta maganda, ang ganda talaga ha. Nakuha niyo ako? Excitement. Kaya ang tip ko sa inyo, pag papalakpak ko kayo, hindi ho ganyan. Bilang ang mga palakpak niyo. Imagine nyo, nagsasayta, may ari na ho. Yung pinaka-may itsura pa. Tapos, papalakpak kayo. Iba, ganito pa, walang kabuhay-buhay. Ganito ang pagpapalakpak. Tuturuan ko kayo paano pumalakpak. Lahat papalakpak, ha? Taas ang kamay. Ako muna, ha? Taas ang kamay. At pag sila palakpak, lahat dapat may kasama. Woo! Patinan nyo ha, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Ang hindi papalakpak, may putok yan ha. Sabay-sabay ha, 1, 2, palakpak!
umpisa hanggang huli. Ano yung tsura first timer? Paglabas dito, mga taga-negosyo. Pag-uwi ng bahay, saan nga, ba't kaginate? Sa dahil ang kabaliwan, nakakahawa yan. Palakpak naman kayo dyan. Number 6. Last ako. D, positive. Last na nga eh. Hindi mo narinig. Pero tandaan nyo ito. Alam ko iba sa inyo gutom na. Yung iba puyat na. Yung iba pagod na. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi araw-araw kayo nagugutom, napupuyat, napapagod. Ano ba yung minsan sa buhay mo? Napagod ka, nagutom ka. Pero alam mo, dahil sa negosyon to, pwede na magbago ang buhay mo. Kaya, hanggang alas 12 tayo. Pansin! Last na po? Last na. O bakit? Di ba nawala yung gutom nyo? Kakatawa? Merong isang eroplano, Boeing 747. Sino ko nakasakay ng eroplano? Nakasakay na ako. Nakakita na ako. Parang naman kakaintindihan ako tayo. Merong isang eroplano, Boeing 747. At the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence ko, normal ho yun. Ang problema ho, sobrang lakas ng turbulence. Sobrang lakas. Yung mga tao nagka-panic, nagsisigawan ho. Amidst the chaos, yung captain ho, they are trained to be positive. Alam niyo ba yun? Nagsalita yung captain, amidst the chaos. Ladies and gentlemen, compose. Di ba, if somebody's in control, you will feel okay. Sabi ko, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 5 minutes, ang lumalala. Yung makina, gumagano ako, wala na, hindi na napigilan. Yung mga tao, nagtanggal ng seatbelt, hindi na ako napigilan. Nagyakapan ako, nag-iyakan ako. But you know what? Nag-stay yung captain, and still positive. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Why? Is prayer positive? Yes! Why? Who is the most positive person in the world? The most positive person in the world. Jesus Christ. Why? When He died on the cross. Positive. Oh, ang daming posisyon para ipako. Pwede mo pa ganito. Pwede pa ganito. Bakit ganito? Because it's a sign of positive. Before He died, He was being mocked. He was being stoned to death. He was hung. He was crucified. He was even struck. Ladies and gentlemen, He died. The demons thought they won. But they don't know, on the third day, He rose from the dead to redeem us from our sins. Amen ko ba? Kaya mga kaibigan, pag ginagawa niyong negosyo to, think positive. Pag may kausap ka at ayaw, ano sabihin mo? Positive. Biro na ho. Mga kaibigan, before we go, alam ko, tapos na ho ang seminar, pero bago tayo maghiwalay, alam niyo, ang AIM Global ho, kami ho, willing ho kami tumulong sa mga taong gusto magpatulong. Kung ayaw niyo, maraming salamat ho sa pagpunta niyo, pero bago tayo maghiwalay, uunahan ko lang ho kayo. May mga taong magsabi sa inyo ng mga salitang ito. Mahirap yan. Di mo kaya yan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Ito lang ako sabihin ko sa inyo. Pipiliin niyo ho ang taong papakinggan niyo. Nakuha niyo ako? Pag gusto mo yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Yun ang sikreto ng pagyaman. Pag gusto maghirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama! Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho. Ha? Oh, alam mo, sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo mo. Sana ho ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Nag-fail ka, okay lang. Importante sinubukan mo. Nakuha niyo ako? Ang mahirap sa atin kasi, iba sa atin, hindi pa ka sumasali. Ay, mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Nakuha niyo ako? Sige lang. Pag nag-fail ka, okay lang. Bata ka pa.
Nakuha nyo? Ang mahirap sa atin kasi, pag matanda na, saka sumusubok. Gusto ba yung benta ka na 90? Saka ka na susubok? Asan yung opportunity? Kasyahin ako. Maganda yun. Maganda yun. Bata ka pa? Sige lang! Talentado ka. Okay lang. Bata ka pa. Eh kung mag-succeed ka, tinan nyo ako. Ano? Dahil mga kaibigan, iba ho ang bata. Iba ho ang bata. Na mayaman, iba yung iniisip nyo eh. Hindi, totoo naman, iba ho ang bata habang successful. Iba. Mas may enjoy mo. Katulad incentive namin, US trip. Pag may edad ka na, hindi mo ma-enjoy yun. Ano, sa Amerika ka? Ganda ng Amerika. Arthritis ko. Yun, ano may bata ka pa? So, ngayon, ganito. Itong opportunity na to para sa lahat to. And this is so exciting. If you made a decision na sumali ngayong gabi, masasabi ko it's a perfect timing. Alam niyo kung bakit? If you join us 4 years ago, malamang isa kayo sa mga nawala or isa kayo sa mga medyo may duda ng mga panahon na yon. Kasi ng mga panahon na yon, wala pang kumikita, wala pang may kotse, wala pang may mga bahay. Tama ba? And ang attrition rate namin mataas. Siguro attend 10, babalik 2 na lang. Parang ganon. Pero kung nagstay kayo, at dun sa mga naniwala 4 years ago, nagstay, ginawa ng paraan yung 7 and 80. Ngayon po, nakakatuwa. Meron hong kumikita na 1 milyon isang buwan. Hindi lang isa, hindi lang 5, at hindi lang 10. Marami. Ang tanong na lang, kung sa tingin nyo hindi nila ginawa ng paraan yung 7 and 80, kikita kaya sila ng 1 milyon isang buwan? Imagine mo na lang kung kumikita ka ng 1 milyon isang buwan. Sunod ka, camera. Ha? Na-imagine nyo ba kung kumikita ka ng 1 milyon isang buwan? Ano kayang lifestyle meron ka? Can you imagine what life is gonna be like if you make like 1 million a month? Kung divide mo yun in 30 days, that would probably you can spend at least 30,000 pesos per day. Kung hindi mo magalaw ngayon, bukas malaki problema mo, kailangan 60 na ang uubusin mo. Pag hindi mo nagalaw yung 60 on the second day, pangatlong araw, mababaliw ka na. You have to spend 90. Tama? Can you imagine, malamang kahit naglalakad ka, mahulog yung 500, sabi mo, you know, that's dirty. Gusto mo sa'yo na. Diba? Tama ba, no? Kasi, imagine mo, di ba? Kaya mo mawala ng 500, di mo problema, tama? Anyway, nakaka-excite kasi nung nag-start kami, ang audience lang namin konti, no? And ngayon, ilan na tayo, and sobrang dami na. Itong seminar room, napansin nyo, mas marami pa yung hindi nakapasok minsan winawanon-wan na lang sa labas. That's why, unti-unti tayo nag-expand. Saan ba nag-start yung malalaki? Di ba sa maliit? Okay. Ngayon po, I have good news kasi malapit nang matapos yung sarili nating unit sa 7th floor. Malapit nang matapos, ilang tulog na lang. Siguro mga 1.5 ng size nito. So at least kung mag-invite kayo, mas marami. Tapos meron pa tayong 3rd floor. Wow, talagang nakaka-excite. Marami tayong pwede ma-invite. Ubusan na lang lahi dito. Diba? Mas marami kang kilala, lamang ka na. Well, anyway, katulad din ako ni John, katulad din ako ni Doc Ed, naging distributor kami. Dati kaming katulad nyo, nakaupo dyan, nakikinig, naging first-timer din. Kagaya mo, ganyan na ganyan. Parang iniintay, kailan matapos. Okay? And, dati po, isa po akong empleyado. I worked in one of the biggest communications company. Ayoko nang banggitin kasi past 9, pero PLDT yun. Siyempre, hindi ko kinahiya. And, I worked there as a programmer. So, parang si George, isa sang engineer, no? And, na-invite ako, katulad nyo, naging first-timer. Ang difference lang, nung time ko, 17 years ago, was, mas marami kami, 6 kami. Yung 4, kinain lang yung mamon, sinipsip yung sesto, naihi, kunyari, ayun, umalis, tumakas, hindi na bumalik Okay? Ako natira, tsaka tatay ko. Tatay ko kasi nag-invite.
Nakakatuwa, tatay ko, di ba? Sabi niya, anak, alam mo, ang ganda dito, grabe. Malakpak siya ng palakpak. Ako, nakita ko siya mapalakpak. Siyempre, dadalawa na lang kami. Palakpak na rin ako, di ba? Hirap na eh. So, hindi ko alam kung ano nakita niya. Because on the first day, pag uwi niya galing sa seminar, 17 years ago, kakaiba, mas maganda nga ngayon, at least marami. Kukwento ko lang, para at least naging kagaya niyo rin ako eh. And nung time na yon, kasama ko yung brother ko, na-excite kami. Hindi kami na-excite. Kasi tuwing umaga na lang, tuwing magbe-breakfast kami, sabay-sabay, sabi niya, alam mo anak, grabe. The following day, gano'n na naman. Tuwing mag-almusal kami, alam niya, anak, grabe. Halos 1 taon panay gano'n. Alam mo anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumisipot ba o wala, kasi parehong grabe yung sagot niya. Kasi walang nangyayari. So, pag-uwi namin, after attending the seminar, ako rin, dalawa na kami. Alam mo tayo, grabe nga. Di ba totoo? Kaya pag-uwi niyo mamayang gabi, malama, expression niyo, grabe. Tama, mahulog kayo sa jeep, pagbayad kayo, mama, bayad, grabe. Bahala na, kung saan kayo galing, bahala na siya mag-isip. Di ba? Mama, sa ko, grabe. Mama, di ba? Di ba, no? Na-excite eh. And I started part-time. Yun ang advantage nyo, when you join in Global, you can start part-time. Ibig sabihin, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, or wala kang ginagawa, or estudyante ka, pwede ka mag-start part-time. Everybody started part-time, except Mr. Chan Aspirin. After schooling, pumasok na agad siya. Pareho kami magkasama sa first company. Okay? Ako, nag-employed muna ako for about 8 months. So, I started my business on a weekend, lunch break, after office hours. Nag-invite ako over the phone. Maraming resistance. Sa una, maraming hindi naniniwala. Merong mga sumasama, pagbibigyan ka lang. Merong mga sumisipot. Merong mga tumatakas. Merong mga kukuha pa ng notebook. Akala mo seryoso, pahinga ng papel, kopyahin ko yan. Tapos yung pala, wala. Akala ko, agila ko na. Di ba? Huwag mo kopya. Yung pala, wala. Hindi na babalik. No? So, ang dami resistance nung una. Pero ladies and gentlemen, ito lang masasabi ko. This is very important tip, number 1. Kailangan, pag sumali ka sa AIM Global, especially sa mga panahon na to, dapat nakita mo na yung sarili mo kung ano mangyayari 5 years from now. Dapat maliwanag para lagi ka excited. Tama ba? Para hindi mo nakikita yung mga short-term failures mo. Kasi nakakita ka ng long-term goals. So, doon ako na-excite. Alam ko, magkakakotse ako. Nakikita ko na magkakabahay ako. Nakikita ko magkaka-resort ako, yung may swimming pool. Makikita ko mag-drive ako ng one of the fastest cars in the world. No? Tapos makikita ko maliit yung 1 million isang buwan. Nakikita ko yun, kaya ako na-excite. Minsan din ako natutulog, punong-puno. Hindi na rin ako nakakapag-lunch kasi pag i-invite, kaya pa na i-bag, alam niya, kabag, sama-sama na. No? After 8 months doing the business part-time, kumita akong 30 mil. Malaki ba yung 30 mil ngayon? Yes. Pwede na, no? Gaano siya kalaki noong 1994? Kakaiba, di ba? Noong mga panahon na yun, pag nakatikim ka ng 30 mil, at you are only 23, medyo kakaiba. Talagang, alam mo yung yabang ko talaga, parang pag binaril mo ko, parang hindi ako tatablan. Alam mo yung gano'n ka. Alam mo yung, sabi ko, pwede na, di ba? Kaya nag-resign ako, nilakas ang loob ko. Pero before that, in-encash ko muna yung cheque kasi baka tumalbog eh. No? Dumating yung cheque. Sabi ko, Miss, diretso ako sa BPI. Miss, palitan mo yung ting 100 para medyo, alam mo yun, marami. Di ba? Exciting ka kaya. Masarap magbilang, di ba? Kaya problema, paano ko iuwi? Oo, kaya meron dito, meron dyan, madami sa medyas, pinakamarami sa ilalim ng brief, naka-roll pa, may goma pa. Nilagay ko doon. Maglakad ako, nakabuka. Pero okay lang, at least, diba? Hindi ko ma-hold up. At least safe. So pagdating sa bahay, it was my first time to make that kind of amount of money. So I was so happy, I was so excited. Lahat ng utang namin, lahat bayad, no? Naalala ko anong gabi na yun habang binibilang ko. Pag na-experience nyo, tingnan nyo ha, pag una nyong maraming pera, ang sarap bilangin pa ulit-ulit. 28, 29, 30. Ulitin nga natin, parang kulang. Alam mo naman kung magkano kasi ikaw nag-encash eh. Tama? Inihiwalay mo yung luma, yung bago, yung luma, yung bago. Pag maganda yung serial number, para itatabi mo muna. Di ba? Di ba ganun ginagawa nyo? Pag malutong, medyo yan, matagal-tagal yan sa wallet mo. Di ba? Yung luma, yun muna ibabayad mo. Sarap. Tama? And ladies and gentlemen, hindi na bumalik yung income ko doon. Sineryoso ko siya. Sabi kasi na-apply ko, seryosohin mo to para kikita ka na seryosong pera. Tama ba? Kasi sineryoso ko, kinarin ko na. Nag-change na ako ng course. I went full-time. Sabi ko sa boss ko, boss, meeting tayo. Ano meron? You're fired. Huwag yung gagawin.
Minsan gawin mo rin para makabawi ka. Diba? Meeting tayo, boss. Bakit? Subukan lang natin kasi malay mo, ma-fire ka bukas. Subukan mo ganon, ha? Natin kung anong gagawin ng boss sa'yo. Pero bago ka mag-resign, i-recruit mo muna. Okay? Tapos, ang ginawa ko, ladies and gentlemen, nung makita ko na saan papunta yung business, lahat ng tao kinakausap ko. Kung narinig nyo yung tip na binigay ni John, sundin nyo lang. Okay? Effective yun. Ako hindi, iba, kakaiba. Lahat ng tao basta humihinga. Hindi ko pinapakawalan. Katabi ko sa bus. Pag lumaki dibdib, ibig sabihin huminga, pwede na yan, lika tara. In-invite ko na. Hindi ko talaga pinapakawalan. Lahat. Literal. Pag nagbayad ako ng Meralco bill, ako yung pinakamasaya pag mahaba ang pila. Siyempre, wow, poste. Uy, meron pa. Sila medyo, haba naman ang pila. Di ba ganun, pag pila mahaba, inis ka, di ba? Ako hindi, uy, dami siya. Yes! Di ba? Siyempre, kakausapin mo tama? Prospect. Di ba? Tapos maingay ka pa. Gusto mo extra income? Ang sagot lagi, ano? Oo. Wala pa nagsagot na, ayoko nga kadiri ka. Walang ganun Diba? Ano yan? Yung next question, ano yan? Okay. Next question is, invite mo na sa seminar. Ang tanong, may mawawala ba sa akin? Di ba wala? Pag sumali, nadagdagan pa ako. Tama? So sa mga first timer, yun ang tip. Just keep on, sharing the opportunity. Pag sumali, okay lang. Pag hindi, it's not your loss anyway. At least, you shared something that is good. Pag nagustuhan niya, pagtulungan niya. Pag hindi, huwag niyo siyang pilitin. Ganun lang naman Tama ba? And then, my business grew. Naging momentum na, hindi ko na mapigilan. In fact, nung kami ni John, after 1997, 98 yun Basta ang laki ng organization. Halos na puno namin yung Araneta Coliseum. Ganun kalaki. Salamat sa mga palakpak nyo. And for 17 years, ko nang ginagawa yung negosyo, Doon lang sa unang company, 100 million na mahigit ang dinala sa akin. So, palagay ko, yung desisyon na ginawa ko, na gagawin nyo rin, dalawa lang kasi yan Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang tanong, what if totoo? At mangyari sa inyo yung mangyari sa amin. And ladies and gentlemen, AIM Global right now is #1 in the country. Palakpakan nyo naman. Okay? Hindi lang. Kasi mga may-ari, dating mga distributor, dating mga kagaya nyo, naupo din dyan, may na-invite na marami, na-indyan din, So, ibig sabihin, alam namin kung ano yung ginagawa namin. That's why for the past 4 years, sabi nga ni Mr. John kanina, for the past 4 years na tinatrabaho namin o ginagawa namin tong company, ang dami na namin kahit paano natulungan na nabago ang buhay. And if these people are happy, well, we're more than happy. Mas masaya kami dahil nakuha nila yung mga gusto nila. Bago ako mag-close, bago ako may magtatalk pa ba? Wala na. Bago ako bitawan tong mic, gusto ko lang sa inyo, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba ang factor kung ang isang company tatagal. Para sa mga first-timer. Okay lang? Yes! Number 1. Okay, tandaan nyo yung tinatawag na perfect triangle. Inuulit ko lagi ito para ma-duplicate ako. Okay? Pag sinabing perfect triangle, all sides must be equal. And number 1 factor dapat maganda yung products. Because if the product is good, therefore, kahit hindi ka salesman, maraming bibili ng product mo. Tama ba? Yes! Hindi sa first sales. Hindi doon ang unang talagang benta. Ang totoong benta, yung o-order siya sa'yo na wala ka ng ka-effort-effort. Bakit? Kasi satisfied siya Tama? And kung titignan niyo yung laman ng complete, kaya nga tinawag na complete. With the amount of how much lang isang capsule, siguro nasa 30 pesos, kung bibili ka sa palengke o sa supermarket, bilhin mo lahat yung laman ng 12 fruits, 12 vegetables, kasya kaya 30 pesos mo? Malamang hindi. Kung pagkakasyahin mo, paano ka bibili? Pabili nga ng grape. Isa lang, kaya nga walang S. Tama? Tsaka isang slice ng pisngin ng papaya. Di ba may papaya tayo? Tama? So, in short, wala tayong pinagkaiba sa technology. Pansinin niyo yung mga cellphone ngayon. Dati yung mga cellphone, ganito kalalaki, di ba? Nagkaroon ako nito, yung analog na ganyan. Pag denial mo yung tuti, tatiti. Di ba? Malakas Oo. Noong 1996, nagkaroon ako nito. Pagka sakay ka sa LRT, dala ka bit-bit yan, pasikat ka. Talagang, wow, pogi points. Ngayon, suot mo yan, ganun din, wow. Pareho reaction, pero magkaiba yung comment, no? Now, ang point ko is, meaning obsolete na. Because even technology, hindi sila natutulog. How much more yung supplement?
Ang cellphone ngayon, maliliit na, di ba? Compact, normal na ang camera. Minsan may flash pa nga, tama? Tapos nakaka-record ka pa ng voice, nakaka-record ka pa ng video, meron ng text, meron ng email, makacheck ka ng Facebook, pwede na kayo mag-bluetoothan. Di ba? Kompleto na eh. Tama? Now, totoo, di ba? Iwan mo to dyan sa Ortigas, yung ganitong cellphone, magugulat ka. Unang-una, hindi i-snatch to. Hindi ma-snatch to. Kahit i-display mo ganyan, hindi makukuha eh. Iwan mo sa kanto, balikan mo. Kahit after 1 week, magulat, uy, hindi na wala. Andyan pa. Oh. Wala, makakala kalso ng truck na to eh. Tama, di ba? Hindi naman nanakaw to. Subukan mong dalhin yan sa Green Hills. Sabi, pa-repair naman, Manong, walang signal. Di ba? Sabihin mo, repair mo, huwag mo iwan yan. Makakala akin yan. Di ba? Una, wala ng parts, correct? Pangalawa, nung time na binili ko to, umaabot akong 20 mil. Ngayon, hindi na. May cellphone na 5,000 na kompleto na rin. Ang point ko, guys, even technology, hindi natutulog. They keep on innovating. That's why nung tinayo namin to, hindi pwede kami kumuha ng products na decide or design or research more than 10 years ago. Tama ba? Baka hindi na siya effective today. Because for the past 10 years, lumabas yung birds flu. Lumabas yung mga infection na airborne. Lumabas yung bacteria na nagko-communicate na. Di ba pati bacteria nag-uusap na eh. Nasaan ka? Ingron. Di ba nasaan ka? Nasa tenga, somewhere in the ear. O, di ba? So, okay, let's meet halfway. Where? In the intestines. Now? O, di ba? Nag-uusap sila eh. Di ba? Sige mo ha. So, yung mga bacteria na de-develop, nag-e-evolve din. So, therefore, you need a product na latest na maraming laman para makombat lahat ng mga bacteria na yan. Tama? Yes. And tama-tama yung complete natin. Kasi sa dami ng laman yan, ang daling i-explain, pero ang daming laman. Yung mga laman niya, kilala na dati, katulad ng orange. May effort pa bang i-explain mo yung orange? Wala na. Papaya. Lalo na yung papaya, di ba? Hindi mo alam ang papaya. Ganun na may prospect mo. Hindi mo alam. Bagsakan mo. Tama ba? Ang point ko, ladies and gentlemen, pagdating sa products, never kami nagkaroon ng pangalawang isip when we get the Nature's Way. Because it's one of the biggest herbal manufacturer in the US. Yan ang ating product provider. They're $1 billion company, and kung sila nagtiwala sa amin, sana kayo magtiwala rin sa amin. Ganun kasimple na lang. Tama ba? Yes. And for the past 4 years, we made, ang sales na natin nasa $1 billion plus na. Ganun katindi yung products. Okay ba yun? Number 2, dapat maganda yung marketing plan. And that's the reason, karamihan ng mga top distributor lang dito na kumikita na 100,000 isang linggo, 1 million isang buwan, no? Kalahating million isang buwan, hindi sila salesperson. They're not salespeople. But because maganda yung marketing plan, plus maganda yung products, gagawa ka talaga ng maraming pera. Tama ba? Yes! Because, halimbawa, in-invite mo ako. And satisfied ako sa income ko. Pati sa produkto. Therefore, mag-i-stay ako sa grupo mo. And the more na marami akong benta, meron ka income. Correct? And the more na kumikita ako, hindi mo ako maaawat. Pwede mo sabihin, Francis, tama na, mayaman ka, mag-quit ka na, uy. Di ba? Hindi naman pwede, correct? So, yung mga tao will keep going basta maganda yung income. And kaya ako nag-change ng career ko from engineering, I went into network marketing. Simple lang. Nakita ko kasi kung saan papunta eh. Yung buhay ko na na-enjoy ngayon, ito yung nakita ko 17 years ago. Ngayon lang naging obvious. Kaya stick to your dreams, ladies and gentlemen. This is very important. Importante kung may dreams ka, importante may opportunity. Kasi ang dami natin kilalang mga tao, di ba? Ang gagaling sa klase, top 10, minsan din lister pa, talagang walang absent. Minsan yung salamin talagang halos ang kapal na, no? Talagang walang ginawa kundi mag-aral. Talagang top 10 sa class. Pero bakit pagka-graduate, after magkaroon ng job, 30 years later, some of them are broke, they're not happy, sometimes jobless, minsan wala, hindi man lang kumita ng unang milyon niya sa buhay. Why? Because hindi siya financially educated. And tonight, ladies and gentlemen, ang tinuturo namin sa inyo, how to become a businessman. Hindi para mag-member dito, bebenta, hindi. Tinuturo namin kayo maging negosyante. Tama ba? And with our marketing plan, kung titignan mo, ay grabe, nakadesign talaga to isa pro-distributor marketing plan. Kumbaga, ang effort mo 1 beses, 3 beses kang babayaran. Kaya yung mga na kumikita ng malalaki sa in global, ito yung dapat nilang kitain in one lifetime. Kinikita lang nila minsan in 1 year. Some of them already made more than 30 million in just a matter of 4 years.
So, i-divide mo na 4 years yon, almost 10 million a year, correct? And 10 million, hindi pa nga natin kikitain yun kung empleyado ka in one lifetime. Tama ba? So, ang marketing plan is very important kasi ang tinitipid mo rito hindi pera. Ang tinitipid mo rito yung tinatawag na oras. That's why I love doing this business because engineering ako before. And nakinompute ko na yung sweldo ko, kung anong magkano yung savings ko, tsaka magkano yung kikitain ko for the next one lifetime. And na-compute ko, wala pang 4 na milyon. Kasi 7 mil lang ang sweldo ko isang buwan. Eh, gulong lang yun ng sports car ko. Tama ba? And I'm so excited kung sino man nag-design ng concept na ganito, more than ilang years na, and we really embrace it. Kasi sa totoo lang, sabi ng mentor ko, and I even had a book na nakalagay doon, why work for 40 years and make all the money that you should be making for the next 40 years when you can only cut it down for the next 5 years? Tama ba? And ladies and gentlemen, you're still in the pioneer stage. Bakit? 4 na taon pa lang ang global. Ang dami na resulta. Parang langgam. Kung nasaan matamis, doon maraming langgam. Kaya pansinin nyo, kung saan maraming tao, ibig sabihin may maganda opportunity dito. Maraming tao, hindi kami na mabawasan. Nahiya na kami, kaya kami nag-extend. Kasi baka umabot tayo, baka ladating yung panahon, pati kisame, may tao. Diyan ka lang, 2 oras lang to. Imagine mo, nakakapit siya. Nakakahiya, di ba? Next, and last, of course, we have what we call the business system. Sa halagang 7,980, kasama na yung buong business system, sinasama mo na. Kasama na sa buong package. Kami nagbabayad ng rent, kayo wala nang babayaran. Tama? Aircon, malamig, may upuan. Kanina ka pa nakaupo. Tama? Kami na nagbabayad ng warehouse, kami na nag-i-import, kami na lahat nagpapa-approve sa BFAD, kami na lahat nagbubuo ng system, pati sa international global expansion, kami na lahat. Wala ka naiintindihin. So this is a business na risk-free, ang daling i-manage, walang masyadong overhead, kaya tatalunin mo yung mga franchise, katulad ng Jollibee and McDonald's because of the system. If you want to make more money and become wealthy, they have 2 choices lang. Pwede kang magkaroon ng franchise like Jollibee. If you have 30 million, go for it. Pero kung wala kang pera, how can you be wealthy? So you have one choice. Join M Global. Yung nangyari sa amin, hindi yung tsamba. Kasi marami kami. Kung isa lang yumaman, pwede mo sabihin, tsamba lang yan. Wanina Bluman. Palagay ko may nunal yan sa likod. Di ba? Pero ang dami namin eh. Tama? Ang dami namin. Ang dami namin. So hindi siya tsamba. Gawa na yung tinatawag na system. Pansinin niyo yung Jollibee, bakit ang tao tumataya ng 30 million? Kasi ang franchise, 1.2. 28 million yung building, lahat-lahat, pati yung gamit, aabutin ka ng 28 million. Okay? Bakit ang tao tumataya doon? Sa tingin mo dahil sa lasa ng spaghetti? Hindi. It's because ang binibili niya, kompleto na. Hindi niya naiisipin kung ano yung menu. Correct? Pansinin niyo yung Jollibee, lahat standard. Number 1, pricing. Yung manok, pareho, pati kulay, pati timbang. Lahat tayo nagwi-wish ng changes. Gusto natin ng pagbabago. In terms of health, in terms of wealth, in terms of money, in terms of what? Career. Ladies and gentlemen, malay mo ito na yung break na hinahanap mo. Hindi natin masabi. Kung marami ka na sinubok na network marketing company, o marami na nag-entice sa'yo, marami na nag-invite, ngayong gabi, yakapin mo yung sponsor mo. Especially nag-invite sa inyo. Sabi mo sa kanya, salamat. Pwede ba sabihin nyo ngayon? Salamat. Salamat at in-invite mo kami in one of the best opportunity in the world. Ako, I'm forever grateful sa tatay ko. Ngayon, daddy na. Kasi siyempre, may pera na kami. Lagi na kami naka-aircon. Di ba? Dati nasa isang room lang kami. Ngayon, di na kami nagkikita sa laki ng bahay. Wow! Francis, bakit? May call. Call. Layo, hindi na ako makita kung nasaan eh. Di ba? Ganun kalalaki ang bahay, no? Tapos, may resort na rin ako na lahat kayong mga taga-M Global, walang bayad pag nagpunta kayo. Walang bayad kasi magdo-donate ka lang. 1,000 per head.
Hindi, naka-design talaga yun for a team building resort. May dormitory yun na it's like a hotel. Tapos may suite din para sa trainers nyo. And of course, may mga rock climbing, may team building, may kompleto, may basketball. Hindi siya ganun kalaki. Tama-tama. Kasya tayo kahit mag-10 beses tayo ganito karami. Hindi ganun kalaki. Tama-tama. And yun talaga dream ko, magkaroon tayo ng tinatawag na camp. Okay? Camp, boot camp, training camp. Camp stands for Kabantog Aspirin Miguel. Proud. Diba? It's really a dream come true. So, doon kami nag-i-invest. Because, ladies and gentlemen, gusto ko magkasama tayo na matagal. And gusto namin, mangyari sa inyo yung nangyayari sa amin. Or yung nangyari sa amin on our past company na tinuruan kami paano maging negosyante. Tama? So, the decision is yours. I hope na gustuhan niyo opportunity. Again, sa mga first-timer, yung pagpunta nyo rito, malaking bagay sa amin. Palakpakan nyo, mga first-timer. Gustuhan nyo man yung negosyo o hindi, yung pagpunta nyo, malaking bagay sa amin. Okay? Sa mga sponsor naman, tutukan nyo yung mga first-timer. I-share nyo sa kanila how to get started. Of course, i-prepare nyo sila sa mga negative, sa mga discouragement. No? Ngayon, sa mga negative, I suggest isako nyo, tapos dalhin nyo rito, itaktak nyo para maintindihan yung negosyo, ha? Para hindi kayo basta kinokontra. Doon sa mga wife naman na hindi pa member yung husband, kasi pag ganito, you want to stretch your time and make yourself productive. Sometimes, maraming sakripisyo. Uuwi ka medyo late ng gabi. Well, it's part of the business. Tandaan mo, pag may tinanim, merong pero hindi nyo alam, may sakripisyo mas marami. Tama? Yes. Para maintindihan ka ng husband mo, bakit ka ginagabi, dalhin mo na lang dito. Tama ba? Yes. Bago mo kumbinsin yung ibang tao, kumbinsin mo muna yung katabi mo matulog. Tama? Kasi pag negative yung katulog, ba, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Sabi mo, yayaman tayo 3 buwan na, ba't ngayon yung rep natin walang laman? Excuse me, wala tayong rep. Wala tayong rep. Bakit wala tayong kuryente? Haler, 8 years na tayong walang kuryente. So, yun. Sa mga upline naman, sa mga first-timer, huwag niyo muna hanapan ng resulta yung upline nyo, especially kung bago pa siya. Ha? Siyempre, kung sasali lang niya kahapon, wala pang kotse yan. Siyempre, baka, asan ang kotse mo? Di ba? Ka-join lang eh, di ba? So, pag yung upline nyo bago pa, move to the next upline para matulungan kayo at sagot yung mga tanong ninyo. Tama? Yes. So, palagay ko, yun lang sharing ko. Thank you. I'm the finance director of this company. Maraming salamat sa inyo. Be a blessing to others. Ha? Thank you.